ang inyong Duterte Youth Party List po, ang kauna-unahan po magpa-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil po inayagan niya na dalhin ng isang Pilipino si Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng mga dayuhan. Ang atin pong ini-invoke dyan ay ang soberanya ng bansa dahil nakalagay po sa konstitusyon ng Pilipinas, sovereignty resides in the Filipino people. Ibig sabihin, ang soberanya ng bansa ay tayo, mga buhay na Pilipino. Hindi ko alam kung saan hinugot ni Cardema yung paggamit niya ng salitang sovereignty. Hindi ho yan dahil sa tao. Pag-usapan natin itong kalokohan ni Cardema, guys. Napaghahalata ang attack dog ng mga Duterte or kasama sa mga attack dog ng mga Duterte si Duterte Youth. Pangalan pa lang naman. Pangalan pa lang alam mo ng attack dog Alam mo hindi sila dapat Duterte Youth Alam niyo dapat sila Duterte Youth. Kasi yung chairman nila 40 years old ni. 10 taon ng overage, guys. Mga kababayan, I'm sure nabalitaan nyo na nag-file ng impeachment complaint ang Duterte Youth. Duterte Youth. Think about it. Isipin nyo, mga kababayan, nag-file ka ng impeachment, walang tao sa opisina ng House Secretary General. Dalawa lang yan. Either nanadya ka, na sinadya mo na walang tao dyan para gumawa ka ng ingay or something, or sobrang tanga mo, hindi mo chinek ang kalendaryo. Ako bumabangka ako dun sa pangalawa. Baka sobrang tanga lang talaga nila. Kasi naman, ba't di kayo nag-check? Di ba? Di kayo nag-check. Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Duterte Youth. At kami po, nina Congresswoman Cardema ay nandito sa Kongreso at ang inyong Duterte Youth Party List po, ang kauna-unahan po magpa-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil po inayagan niya na dalhin ng isang Pilipino si Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng mga dayuhan. Ang atin pong ini-invoke dyan ay ang soberanya ng bansa dahil nakalagay po sa konstitusyon ng Pilipinas, sovereignty resides in the Filipino people. Ibig sabihin, ang soberanya ng bansa ay tayo, mga buhay na Pilipino. Bobo. Bobo mo, boy. Ang soberanya ng bansa ay tayo, mga nabubuhay na Pilipino. Hindi lang hudyaan nabubuhay ang soberanya. Sovereignty is just one of them. 4 ho yan. People, territory, government, at saka sovereignty. 4 yun. At mukhang mali ho ang pagkakaintindi ni Chairman Cardema sa salitang sovereignty. Ito po ay ang kapangyarihan. Okay, kapangyarihan ho ito ng isang estado na hindi pakialaman ng ibang bansa at pamunuan ang sariling bansa. Yun ho ang sovereignty. Hindi ho yan dahil sa tao. Hindi ko alam kung saan hinugot ni Cardema yung paggamit niya ng salitang sovereignty. Hindi ko alam kung saan niya hinugot yan. Pero kung saan man niya hinugot yan, bahala sila. Tingnan natin kung papasa. Nung pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos isurrender ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, isinorender na rin po ang soberanya ng bansa. Kaya dapat po merong managot sa ganyang pangyayari sa ating bansa or else pwedeng ulit-ulitin po yan. Ang pwede lang pong ikaso sa isang presidente ay ang impeachment complaint. Hindi po siya pwede kasuhan sa Korte Suprema o sa iba't ibang korte. Ito lang po ang mekanism ng ating konstitusyon para kasuhan ng isang presidente. At dyan po, napakaganda ng ating impeachment complaint. Pinagpapaliwanag po ang Pangulong Bongbong Marcos dun po sa ating articles of impeachment, which is culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Bakit po culpable violation of the Constitution? Article 2, Siya Section po 1. ay nanumpa sa kanyang unang araw na ipagtatanggol niya at susundin niya ang konstitusyon ng bansa.
At syempre itataguyod niya ang soberanya ng bansa sa kanyang ginawa na pag-surrender sa isang Pilipino sa mga dayuhan, isinurrender ang soberanya ng bansa. No. It cannot happen. It cannot happen. Bakit ba ganun? Kahit saang korte ho kayo magpunta, hindi ho yan ang titignan ng hukuman. Hindi ho talaga. Ang pagsusuko po ng citizen ay iba sa pagsusuko ng soberenya. Dahil ang soberenya, hindi mo ho pwedeng isuko. Basta-basta. Nasusuko lang ang soberenya kapag tayo ay nasakop. Tulad ng panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon, nasuko ang soberenya natin. Kaya mga kababayan, kung babalikan natin definition ng sovereignty, it is the supreme power or authority that a state possesses within its territorial jurisdiction. Ibig sabihin, yung akto ng pagsusuko ng isang Pilipino, lalong-lalo na kung sila ay may ginawang krimen, is not a question of sovereignty. Bakit? Sa pagsuko ba ng Pilipinas, sa pagkatao, sa person ni Rodrigo Duterte sa ICC, ay ang pagsuko ng supreme power at authority that a state possesses within its territorial jurisdiction? No, not necessarily. O sasabihin nila, dapat nga without external interference O wait lang. Dalawa ho kasi ang aspeto niyan. Internal at external sa sovereignty. This concerns the state's freedom from external control or influence. It implies that the state's capacity to engage in relations with other states, enter into treaties, and participate in international organizations while maintaining its independence and equality under international law. Sa pagsuko ho ba kay Rodrigo Duterte, ito ho ba ay parte ng isang treaty? Yes, it was part of a treaty. Ang tawag po sa treaty na yon ay Rome Statute. Na tayo po nakipag-usap sa ICC. Nasusunod tayo sa mga iba't ibang provision ng treaty ng Rome Statute. Kung may desisyon ang Supreme Court na nagsasabi na may jurisdiction ng ICC sa Pilipinas sa mga krimeng ginawa ni Rodrigo Duterte, at kung tayo ay pumasok sa Rome Statute, which is a treaty, at may provision din ho doon na nakasulat na may jurisdiction ang ICC sa mga krimen na naganap sa panahon ng nasasakdal, kahit umalis ang member state sa ICC. Malinaw pa rin ho ang ating independence at equality under international law. So saan ho humuhugot itong si Ronald Cardema ng lohika para sabihin na dahil isinuko natin si Duterte, isinuko na rin natin ang ating soberenya? Ha? Kung ibalik ko sa kanila yung tanong, nung sinabi ni Rodrigo Duterte na basura lang, it's a scrap paper, ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration tungkol sa West Philippine Sea, it follows that it's also a violation of our sovereignty. Di ba? Dapat pala inimpeach na natin si Digong noon pa. Kasi ho, mga kababayan, yun ho, lehitimo, legit na pagsuko ho yun ng ating soberenya sa ating exclusive economic zone. At wag niyo hong sasabihin na hindi naman natin teritoryo yan, exclusive economic zone lang yan Wala, hindi yan covered ng sovereignty. Ay, wait lang. Ano ho ba ibig sabihin ng territorial jurisdiction? Hindi ho ba kasama dyan exclusive economic zone? Yun ho ang halimbawa ng totoong isinuko ang soberenya. Nung sinabi ni Rodrigo Duterte na I love Xi Jinping and I need China more than anyone else, nung sinabi ho niya na sa mga cabinet secretary na wag na kayong magbabalita ng mga nagaganap dyan sa West Philippine Sea, nung siya ay pumasok sa isang secret agreement with the Chinese government, yun ho ang pagsuko ng soberenya.